To Mr. Arom Araulio and to your mother, Carol Araulio, kondinahin muna ninyo, itakwil at labanan ang terorismo, mga panununog, pagpatay sa mga sibilyan, pang-aambush sa mga sundalo at pulis, at mga pagre-recruit sa mga kabataan, at pati na ang malawakang pangungutong, ekstorsyon na ginagawa ng CPP, NPA, NDF. Name the place and we will go there to face you. Pero kung ang kaso ay dadalhin nyo sa korte, hindi rin kami atras dito. Atom Araulio files 2 million damage suit versus Red Taggers. Ayos ha? Sa una pa lang na line sa kanilang notice of media invitation, alam na kaagad kung kanino ito. Red Taggers ha? Term ito ng terminology ng CPP, NPA, NDF. When? September 11, 2023, 8:30 a.m. Talagang nagpa-media briefing pa. Where? Filing at the Office of the Clerk of Court, RTC, Quezon City. O dito rin sinanay niya na si Carol Araulio na active CPP, NPA, NDF or Urban Operative ay dito rin nag-file. At nakatanggap na kami ng summon patungkol doon. Press conference, Max, QC Circle. Aba, talagang may press conference after ng filing, kompleto sa rekado ng propaganda. Pinaghandaan. Template? Itong, template. Template na template. Ito yung sinabi ng kanilang press release at ng kanilang notice of media briefing. A complaint of civil damages will be filed today, September 11, 2023, 8:30 a.m. at the Office of the Clerk of Court, RTC, Quezon City to seek redress for damages and injury suffered by Mr. Alfonso Tomas Atom Araulio. Hindi daw totoo na ang Atom ay Alliance of August 21 movement. Kundi ito daw ay pangalan ng kanyang grandfathers. Kaya Alfonso Tomas. Aba. O sige, pagbigyan na natin Atom Araulio. Due to the defamatory statements maliciously disseminated by Jeffrey K. Eric Celis, at ako po yun, and Lorraine Marie Badoy Partosa. This legal action is intended to hold accountable the two SMNI hosts for their wrongful acts and highlighting how red tagging foment hate, abuse, and violence against journalists and the truth tellers. Aba, wow. Ikaw lang pala ang truth tellers, Atom Araulio. Kailan ka nagkaroon ng ganong tsapa? Kanino franchise nag-issue sa'yo na ikaw lang ang truth teller sa nanay mo? Kanino nanggaling yon? Ayos truth teller At kami, red tagger, ikaw ang truth teller. Kilala mo ba si Ginoong Julius Meriveles? Na naging kakolektive mo sa Communist Party at si Ronaldin Olea sa inyong pag-operate para mag-infiltrate ng media community before ka mabigyan ng pagkakataon na mag-serve sa GMA? Gusto mo iharap ko siya sa iyo? At haharap kaming dalawa sa iyo? Antayin natin sa korte at i-discuss ko sa iyo ito. Pero sa press con natin. Sa press con, pagbibigyan natin siya. Siya daw ay truth tellers kasama si nanay niya. At pati na mga kagrupo nila sa CPP, NPA, NDF. Itong sabi niya, ma'am, maliciously disseminated by Jeffrey K. Eric Celis and Lorraine Badoy. So, sabi niya, red tagging that spread disinformation and suppress democratic discourse and the rule of law. Matagal na namin kayong iniimbita ng nanay mo, ikaw, na pumunta sa SMNI o mag-set at magtakda ng isang public media forum para pag-usapan natin ang sinasabi mong red tagging at ang sinasabi namin kayo ay naging bahagi at ang nanay mo ay aktibo sa CPP, NPA, NDF para mailantad sa publiko, sa Court of Public Opinion and Public Debate. Sabi nga ni former Congressman Mike Defensor, akala ko public debate ang hinahanap nila. Bakit sa korte sila pumunta? Hindi sa korte ng public opinion kung totoong kayo ay hindi guilty sa pakikipagsabwatan sa CPP, NPA, NDF. Why would you do technical maneuvers and legal maneuvers to tie down our hands? Kasi pag may kaso na, hindi na kami makapag-discuss dito tungkol sa aming mga pag-i-expose sa inyo at humihingi kayo ng CDO, cease and desist order, para patigilin ang broadcast ng laban kasama ang bayan. Aba, truth tellers kayo at defenders of democratic discourse.
and freedom of speech, pero papatigil nyo ang programa ng Laban Kasama ang Bayan at ang SMNI. Ang galing ha. Kaninong nanggaling na definisyon yan, Atom Arroyo? Ito pa ma'am ang sinabi niya. Mr. Arroyo will be represented by the councils for the movement against disinformation. Dapat i-correct itong grupong ito, Movement for Disinformation. At ang grupong ito ay sina Rico Domingo, attorney, and Dean Tony Lavinia, and other councils among others. A press conference will follow. Reference person Tony Lavinia. Aba, si Tony Lavinia, hindi naman ito CPP, NPA, NDF. Pero, katsorba-tsorba niya ang mga taga CPP, NPA, NDF. Abogado siya ng mga terorista. Ng mga grupong konektado sa terorista at aktibo sa operatiba ng mga operatiba ng CPP, NPA, NDF. I should know better than you, Attorney Tony Lavinia. Why? Naging CPP, NPA, NDF ka ba para masabi mo na hindi CPP, NPA, NDF si Sara Ilago, si Nery Colmenares, si Carol Arroyo, si Teddy Casino, for you to defend them? What is your direct personal knowledge compared to me na sa amin, libo-libo na naging CPP, NPA, NDF compared to your assertion? Hindi ko mo naging dean ka ng Ateneo School of Government ay mayroon ka ng monopolyo ng kaalaman, Attorney Dean Tony Lavinia. Excuse me how can you contravene the direct personal knowledge, direct involvement namin, ako 21 years and 4 months sa CPP, NPA, NDF. How will you contravene that? At ang iba pa mga kasama namin na naglantad kung anong pagkatao nitong Carol Arroyo at mga grupong pinagtatanggol mo, kagaya ni Sara Ilago ng Kabataan NPA Recruiter Party List. Ngayon may sagot ako before ang rejoinder ni Ma'am Lorraine at ni Brother Franco, at ito po ay ihayag namin sa inyo. My message and reply to Mr. Atom Arroyo and to his mother, Carol Arroyo of CPP-created, CPP-led Bagong Alyansang Makabayan by Jeffrey K. Eric Celis, Secretary General of Sentrong Alyansa ng mga Mamamayan para sa Bayan, Sambayanan, and Anchor Person, SMNI Laban Kasamang Bayan. Ito po yung sagot ko sa kanya. At ito po'y publicly pinost ko. To Mr. Atom Arroyo and to your mother, Carol Arroyo. Kondinahin muna ninyo, itakwil at labanan ang terorismo, mga panununog, pagpatay sa mga sibilyan, pang-aambush sa mga sundalo at pulis, at mga pagre-recruit sa mga kabataan, at pati na ang malawakang pangungutong, ekstorsyon na ginagawa ng CPP, NPA, NDF, kasabwat ng kanilang mga organisasyon at mga individual na kanilang ginagawa laban sa ating mamamayan bago kayo magmagaling sa pag-file ng complaints of damages versus me and Dr. Lorraine Badoy. Kundinahin nyo muna, itakwil at labanan ang pinagpapatay na libu-libong katutubong tribo sa pamayanan, sa Mindanao lalo na. Ang mga sibilyan na pinagpapatay ng CPP, NPA, NDF, kagaya nila Kit Absalon, ang mga manggagawa sa Northern Samar, ang mga kabataang pinagre-recruit ninyo na ang mga nanay hanggang ngayon, naghuhumiyaw ang pag-iyak at pagsusumamong ibalik ang kanilang mga anak na pinagre-recruit ng front organization na pinamumunuan ng nanay mo. Then, wala na tayong pag-uusapan. Hindi mo na kailangang pumunta sa korte, i-withdraw ko ang 785 pesos ko sa bangko at ibabayad ko sa iyo, at ang utang ko na more than 1 million ay huhulog-hulugan ko ng 1 peso kapag ginawa nyo itong pagkukondina at pagtatakwil sa CPP, NPA, Great NDF. offer, That's a great offer, Eric. Oh, ma'am, i-withdraw ko, Brother Franco, ang 785 pesos ko, paunang bayad. At ang kulang ko na 1,900,000. Yung limpak-limpak na 785 mo, ibibigay mo, ha? Okay. At huhulugan ko ng piso-piso o 2 pesos per day. Gagawin ko yon at mag-solicit pa ako sa mga mamamayan ang bag piso-piso kasi nagkamali kami sa pag-identify kay Carol Arroyo at nagmamaktol ang anak niya na hindi daw sila connected sa CPP, NPA, NDF, at ngayon ay itinatakwil at kinukundina nila ang CPP, NPA, NDF. Gagawin ko kaagad yun. Hindi na tayo kailangan pumunta pa sa RTC, but condemn first. Fight and reject CPP, NPA, NDF and all their atrocities, terrorisms, and crimes and blood debts to the Filipino people
wala na tayong pag-uusapan, tapos na kagad. Itong dugtong ko, your continuing failure and refusal to condemn and reject the communist terrorist group of the CPP, NPA, NDF and their acts of terrorism that they conduct in destroying our country and our people, the way your mother, Carol Arroyo, refuses to do so also, is a clear indication of the validity of our assertions against you and your mother. Kaya maninindigan kaming totoo ang aming pahayag on solid ground. And there is the reminder of truth for Mr. Atom Arroyo and his mother, Carol Arroyo, who is the leader of the CPP-created, CPP-led organization of Bagong Alyansang Makabayan. Itong pinapangalandakan nila, ma'am, that they are social activists for social justice. Kaya sinagot ko sa ganito. Pakinggan niyo po, mga kababayan, social activists and human rights defenders daw sila. Truth tellers daw sila. Itong sagot namin sa inyo, social justice is neither communism, nor despotism, nor atomism, nor anarchy, but it is the humanization of all laws, equalization of social economic forces by the state authority and the government, so that justice in its rational and objective way, in its secular conception, may at least be approximated for the best interest of the people by the government. Hindi po ng CPP, NPA, NDF, gobyerno po ang magpapatupad ng lipunang pangkatarungan. Social justice means promotion of welfare of all the people and the adoption of the government measures to calculate and ensure economic stability of all competent elements of society through the maintenance of proper economic social equilibrium, interrelations of members of the community, constitutionally through the adoption of legal measures, justifiable or even extra-constitutional through the exercise of powers underlying the existence of government in the time-honored principle of salus populi est suprema lex. Ibig sabihin po, gobyerno ang maninindigan para sa katarungan. Hindi ang CPP, NPA, NDF, bakit ayaw nyong mag-cooperate sa government? Bakit ayaw nyong bigyan ng pagkakataon ang pamahalaan na gampanan ang kanyang tungkuling pangalagaan ang katarungang panglipunan na sinasabi niyong kayo ay nagsusulong nito, subalit agenda at propaganda ng NPA, ng Communist Party at ng NDF, ang bit-bit nyo, hindi ang definisyon na ito, na gobyerno ang mangunguna kasama ang mamamayan at mga batas para sa pagpapasiguro ng lipunang pangkatarungan under the maximum doctrine of all laws must serve the best interest of the people, or the supreme law is the welfare of the people. At ito yung panghuling sinabi ko sa kanya, ma'am. Ang lahat ng mga kalayaan at karapatan ng mga individual ay dapat nakabatay sa pag-iral at pagiging pangunahin ng batas. When rights, ito yung ginagawa nyo, Carol Arroyo, Atom Arroyo, ito yung ginagawa ng CPP, NPA, NDF. When rights, freedom, and liberty are abused in order to advance a political agenda that aims to disrupt and weaken the democratically established state and government, and with the aim to subvert and overthrow the system of governance, the most reasonable adjudicator and balancer is the role of law. It should always be emphasized as a means to protect and preserve the state and our government, our society, against all threats to security, including those coming from the local communist terrorist groups and their sponsors, benefactors, and colluders who pretend to be fighters of justice, but actually, they are the bringers of destruction against peace and development. Malinaw po, ang panawagan na ito ay aming inihahayag kina Carol Arroyo at Ginoong Atom Arroyo. Please come over for a debate, public discussion wherever you want it. Kung ayaw nyo sa SMNI, na nakahanda kaming ibigay ang suporta, pati na po ang squid balls na masarap ang sauce dyan kina Nanay Emmy. Name the place and we will go there to face you. Pero kung ang kaso ay dadalhin nyo sa korte, hindi rin kami atras dito. We will stand by that and we will do so. Hindi lamang para kay Pastor Kibuloy at sa SMNI, kundi sa buong sambayan ng Pilipino. Matitigil lamang kami kapag nautas ang buhay na nasa amin. But for as long as alam namin ang katotohanan, no amount of cases and complaints na ginagamit ninyo para iharas
at hati-hatiin kami dito sa SMNI at i-isolate si Ma'am Lorraine at si Ka Eric upang kami tanggalin dito sa Laban Kasamang Bayan at hindi marinig ang katotohanan tungkol sa inyong mga ginagawa, nagkakamali kayo sa inyong tinatakot at hinaharas sambayan ng Pilipinong kasama namin para sa bansang Pilipinas. May tanong lang ako, Eric. May tanong ako sa iyo, Eric, no? Halatang-halata naman kung bakit ito nangyari, di ba? Yes, ma'am. Pero mas maganda kasi sinasabi kasi red tagging, di ba? Eh alam na natin kung ano 'yon, di ba? Alam na natin ang Court of Appeals, Regional Trial Court, ang Supreme Court natin na mismo ang nagsabi, no, na there is no such thing as red tagging. There is no danger to life, liberty and security when you're identified, like we're identifying Yes. Carol Aurelio now as a member of the CPP, NPA, NDF, no? That's in Zarate and 2015. So Yes. Eric, my question to you now, no, is why are they doing this? Why are they doing? Kasi if they really wanted, no, if Atom Aurelio is really aggrieved, kasi parang sinasabi niya nagsisinungaling tayo, di ba? Why are you filing a case na ganito lang? Pero may mas malakas na kaso dito kung naniniwala ka nagsisinungaling kami. Libel. Yes. Libel ang iano mo kasi mapepreso kami, ang laki pa ng ibabayad namin. Pero ito, pinapatagal nyo lang dahil propaganda. Yeah. Diba? So, Correct. hindi ninyo gagawin kasi alam nyo na totoo yung sinasabi namin. Noon ko pa kayo china-challenge, no? At saka Eric, Eric, could you tell us, no, Yes, what ma'am. is this move? Could you explain to the Filipino people, ano itong move na ito ng CPP, NPA, NDF? Without, hindi po kami pumupunta doon sa nagbubuhat ng sariling bangko. Sa SMNI po kasi ngayon, ito na lang ang naiiwan na openly, publicly, walang pag-aalangan na ibinubunyag ang mga modus operandi, kalukuhan, kabulastugan at mga pangbabaluktot na ginagawa ng CPP, NPA, NDF at mga urban operatives nila. There is no other media na napapakinggan ito. So, kailangan nilang maputol ito at maparalyze. At kung mawawala po ang Laban Kasamang Bayan, si Ka Eric at si Ma'am Lorraine bilang mga anchor sa programang Laban Kasamang Bayan, not only with the trust of Pastor and with the trust of SMNI family, but also with the trust and confidence of the people, napakalaki po ng epekto, Ma'am Lorraine, kapag mawala tayo sa programang ito. Bakit? Mawawalan din po ng pagkakataon na may magsisiwalat sa kanila araw-araw, Monday to Friday, na siyang ibinibigay po ni Pastor at ng SMNI na plataforma. Never before na nangyari na may ganyan. So nasasaktan sila sa SMNI? Yes. Lalo na sa programang Laban Kasamang Bayan kasi hindi nakakalusot ang kanilang propaganda at mga maniobra, Brother Franco, Ma'am Lorraine. Number 2, bakit nila ito ginagawa? Sapagkat gusto nilang subukan na kung ano ang gagawin ng gobyerno sa kasalukuyan kung sila ay gagamit ng legal attacks against personalities and groups and organizations na kumakalaban sa kanila. Will the government stand and defend also? SMNI, Laban Kasamang Bayan, and the anchors of Laban Kasamang Bayan, particularly Lorraine Badoy and Ka Eric,